Sa iba pang balita, kahit daw may ipinakita ng traffic plan at mga alternatibong ruta ang mga magtatayo ng LRT2 extension sa Marcos Highway, hindi pa rin daw garantisadong makaliligtas ang mga motorista sa traffic. Sa tingin nga ng MMDA, magulo pa ang traffic plan at baka makalala pa sa sitwasyon. May live report si Chino Gaston. Chino. Yes, Steve, 2.5 taon. Yan ang kabuang haba ng construction period ng LRT2 extension sa Marcos Highway. Ganyan din katagal inaasahang magdudulot ng matinding traffic sa lugar ang pagsasara ng dalawang inner lanes ng magkabilang lane ng lansangan. Para maibsan ang kalbaryo ng mga motorista, hiningi kanina ng MMDA ang traffic plan ng kumpanyang DMCI at ang LRTA para sa traffic rerouting. Nagpresenta ang mga project consultant ng panukalang buksan ng intersection ng Imelda Marcos Highway at lagyan ng mga stoplights ito maging ang kalapit na Felix Avenue. Sa rerouting ng DMCI, alternatibong ruta ng sasakyan ng Sumulong Highway at mga galing Cainta via Imelda Marcos Avenue, pwedeng dumiretso ng Marikina o di kaya ay kaliwa puntang Katipunan via Marcos Highway. Maglalagay rin ng mga mobile U-turn slots para mabilis na mailipat ang mga ito kung makikitang napapalala ito sa traffic. Meron ding mga mobile loading and unloading bays para sa mga pampublikong sasakyan, signages para sa rerouting. May tinatayang 135 o mahigit 100 flagmen din na kukunin ng DMCI para mga siwa sa traffic. 3 major intersections kabilang Imelda Marcos Avenue lalagyan ng stoplights para maibsan ang traffic. Pero isang tingin pa lang ni MMDA Chairman Francis Tolentino sa plano, nakikita niya raw na magulo, matraffic at matinding abalang aabuti ng mga motorista sa loob ng 2.5 taon. Kabilang sa mga tanong ni Tolentino sa DMCI ay kung gaano katagal ang abalang mararanasan. Halimbawa, para sa isang pamilya na naghahatid ng anak sa Ateneo, ilang oras ba ang aasahang traffic? Ito ay para makapag-adjust pa ngayon o makapag-adjust ngayon pa lang ang mga motorista ng oras. Isa pa sa mga tanong ni Tolentino ay kung mapapabilis ba o lalong mapapatagal ang biyahe ng mga balak na ilagay ng mga stoplights dyan sa 3 intersections. At ano ang gagawin sa higit 400 puno na nakatanim ngayon sa Center Island sa kahabaan ng Marcos Highway. Aminado mga consultant ng DMCI maging ang LRTA na hindi nila alam kung ilang oras o minuto madaragdag sa travel time mula Antipolo papuntang Katipunan Avenue sa Quezon City. Pero ang kanilang best scenario, 10 to 15 minutes lamang daw ang madaragdag sa travel time, bagay na pinagdududahan ng MMDA chairman. Para malaman kung ano ang tunay na magiging epekto ng traffic rerouting scheme, iniutos si Tolentino na magsagawa ng simulation 2 linggo mula ngayon. Sa September 17, nakatakdang ibigay na ng MMDA ang permit para sa proyekto na magsisimula na ng full-time construction at paggawa ng mga poste ng 3.9 kilometers na elevated viaduct kung saan dadaan ang LRT Line 2 mula Masinag, Antipolo hanggang sa kasalukuyang Santolan Station. Nangako naman ang DMCI at maging ang LRTA na tutugunan nila ang lahat na hinihingi ng MMDA chairman. Balik sa iyo, Steve. Chino, yung kasalukuyan na binarikadahan dyan, tig-isang lane dun sa magkabila, yung magkabilang direksyon, lalakyan pa ba yan? At saka initially kasi di ba may plano na ang mungkahin ng MMDA noon, pautay-utayin yung pagbabarikada para hindi lahat ng portion na hindi naman ginagawa ay maapektuhan. Matutuloy pa rin ba yun? Tama ka dyan, Steve. Yung inner lanes lamang daw sa ating pagkakaintindi sa pagpapaliwanag ng mga kinatawan ng DMCI kanina, yung nakikita natin sa ating screen, yan lamang daw ang babarikadahan at isasara para hindi na makadagdag sa tumitinding ang traffic araw-araw dyan sa kahabaan ng Marcos Highway. Dahil ang gagawing paghuhukay dito lamang sa Center Island, parang ang estilo daw nito, hinihingi nga kanina ni MMDA Chairman Francis Tolentino kung ano yung picture o kahit na graphic representation lamang kung paano ang gagawing itatayong mga poste. So ang pinaka malapit daw na halimbawa ayon sa mga kinatawan ng LRTA at maging ng DMCI ay yung nakikita nating mga poste ng LRT sa kahabaan ng Aurora Boulevard na isa lamang ang itinatayo at tapos merong parang letter T o parang cross member sa taas na doon naman dumadaan yung 2 riles ng tren. At ang pagkakaintindi natin dito ay ang construction period ay aabutin ng 18 months para dito sa viaduct, samantalang karagdagang 10 months naman para sa 2 LRT stations na itatayo dyan sa Masinag at dyan sa Emerald Avenue. Nako, sana nga maging maayos yung paglalatag ng traffic plan. Maraming salamat, Chino Gaston.